So meron siyang system x squared plus 2y minus 12 equals 0. Tapos meron kang x squared plus y squared equals 36. So kung kukunin mo lang yung given niya, yung given, yung value ng variables, so pwede mong kunin or equate yung isang equation kung ano man gusto mong kunin. For example, ito. Ano ba magandang kunin dito? Ito na lang. Palitan natin tong ng x squared equals to, transpose natin ng dalawang terms, which is pag nilipat natin sa kabilang side, magpapalit sila ng sign, diba? So magkakaroon ka ng negative 2y plus 12 dyan. Then ngayon, yung x squared sa second equation, pwede mong palitan ng negative 2y plus 12 para parehas na sila ng variable. Which means, yung x squared natin dito sa second equation, magiging negative 2y yun, plus 12, plus y squared, tinapi lang natin, equals 36. So ngayon, i-arrange lang natin ng maayos, magkakaroon ka ng y squared, minus 2y, plus 12, lipat natin si 36, magiging negative 36, equals 0. Then after that, magkakaroon ka ng y squared, minus 2y, minus 24, equals 0. Ngayon, ito ay quadratic, so pwede kang gumamit ng mga ways kung paano makuha yung roots, diba? So, pwede kang gumamit ng factoring kung factorable. Pag hindi, completing the square, pwede ring quadratic formula. Pero dahil ito ay factorable naman, ibig sabihin gagawa ang dalawang parenthesis, tapos yung variable mo y equals 0, punta ka sa constant, which is yung negative 24. So, copy mo yung negative 24 dyan. Dahil negative to, yung factors nito is either positive times negative lang. Positive negative lang yung factors. Ano ba yung number ng 24, negative 24? Kapag pinag-plus natin yung mga factors, ang sagot is negative 2. So pwede siyang negative 6 plus times 4, diba? So plus 4 tsaka negative 6. So 6 times 4 4 times negative 6 is negative 24. 4 minus 6 negative 2. Therefore yung factors natin is plus 4 minus 6. So ngayon equate lang natin. Y plus 4 equals 0 yung una, y minus 6 equals 0, then transpose, magiging negative 4, yung possible value ng y, or positive 6. Intindihan yan? Kaesda ba to? Gets to? Okay. Ngayon, dahil nakuha na natin yung value ng y, balik ka sa first equation na pwede naman dito, para makuha mo yung value ng x. So sabihin natin, pumunta tayo sa first equation, which is yung x squared plus 2y minus 12 equals 0. Then, palitan natin yung y ng negative 4, x squared plus 2 times negative 4 minus 12 equals 0. Then magkakaroon ka ng x squared minus 8 minus 12 equals 0. Then negative 8 minus 12 is negative 20, diba? So lipat na natin yung sa kabila. Huwag na nga, sulat ko na lang nga. Para baka malito kayo eh. So ito, pag transpose natin, magiging x squared equals 20. Yan. Para makuha natin yung value ng x. So ngayon, magkakaroon ka ng x is equals to positive negative square root of 20. Kasi nag-extracting the square root ka. Wherein, pwede ito maging, pwede ito ma-simplify in a way na magiging is equals to positive negative 4 times 5, diba? Which is 20. And yung 4 natin is perfect square. Therefore, yung value ng x natin is positive negative 2 square root of 5. Ito yung sa may sa negative 4. If y is negative 4 yan. Then try natin sa negative, sa positive 6. So ito na lang natin ilagay para balance. So same yung equation natin, x squared plus 2y minus 12 equals 0. Then palitan natin yung y ng 6. So magkakaroon ka ng x squared plus 2 times 6 minus 12 equals 0. Then magkakaroon ng x squared plus 12 minus 12 equals 0. Then x squared, 0 na to, equals 0 kasi makakancel na to eh. 0 na yun. So square root mo lang yan. So yung value ng x natin ay 0. Ito yung mga possible answers or possible roots mo. Ito, tsaka ito sa y. Okay na? Ultihan mo na. Gusto mo i-check siya, pwede mo naman i-check. Try natin i-check muna bago mag-picturean. So checking. So, paano ba ito i-check? Kuha ka ng equation, let's say second equation, yung x squared plus y squared is equal to 36. Ano tama? Yung x natin, unahin natin sa 0. O kahit ano pwede naman. So let's say yung x natin muna is 0 squared. Tapos yung y natin, let's say 6. 6 squared is 36. So 36 equal to 36. Tama naman. So try naman natin if yung sa second equation, sa first equation, no? So plus 2y minus 12 equals 0. Yung x squared natin is, yung x natin is 0, pa rin yung gagamitin natin. Then yung y is 6 ulit. Minus 12 equals 0. So magkakaroon ka ng 0 plus 12 minus 12, 0, which means 0 is equal to 0. Hindi pa nakikita. Anyway, yun sagot. Check pa rin. So try naman natin sa isang factors, sa dalawang possible na negative 4. Yung y, tapos yung x is
Ito, positive negatives, 2 square root of 5. Ibig sabihin pala dito dalawa yung possible roots mo dito. Isang 2 square root of 5, saka negative 2 square root of 5. Saan galing yung 36 at y squared? Ito yun, Saan ba yun? Ano yun? Ano yung tanong nila? Saan galing yung 36? Saan yun dito? Dito? Dito. Basta, pakinggan mo na lang. Anyways, so tayo sa kabila. If y. Ano yung tanong nila? Saan galing yung 36? Saan yun dito? Dito? Dito. Basta, pakinggan mo na lang. Anyways, so tayo sa kabila. If y, if x naman is, yung positive muna. So yung x natin is yung positive 2 square root of 5. Tapos yung y natin is negative 4. Check natin kung tama. Second equation pa rin. Yung x squared plus y squared equals 36. Okay. So yung gagamitin nating value. So magkakaroon ka ng 2 square root of 5 squared. Tapos yung y natin is negative 4 squared, which is equal to 36. Then ito, 2 square root of 5. Magkakaroon ka ng dalawang 2 square root of 5. Multiply mo yon. So pag sinod mo to, ang lalabas dyan is 4 times 5, which is 20. Plus negative 4 squared is 16. Therefore, yung answer natin is 36 is equal to 36. So tama pa rin. Kung sa negative naman, let's say yung x negative 2 square root of 5, tapos yung y is negative 4. So same process, second equation, para mas madali na. So dahil nga square to, magiging positive pa rin yung sagot natin dito sa kabila. Ay, mali, 4 pala. So pares pa rin yan. Okay na, paano naging 20? Dalawang square root of ano? Bakit ba? Naging 20 yan. O, kung meron kang 2 square root of 5 squared. O, bisa sabihin dahil naka-squared siya, magkakaroon ka dyan ng 2 square root of 5 times 2 square root of 5. So, multiply mo itong dalawang sa labas, magiging 4. Yung dalawang, ito, yung square root of 5 times square root of 5, magiging square root of 25. At ang square root of 25 is 5 times mo yun dito. Kasi naging 20. Gets? O, dapat marunong ka ng radicals. Paano yung pina-plus, kung paano mina-minus. Paano kung ayoko ipa-picture? May magagawa ba kayo? May assignment ka na. O, baka naman, pasend.